Ang formal na sanaysay ko ay ito po yung pagbibigay ng mga informasyon na kung saan ito ay may palangkas o mga sinusunod na process sa pagbibigay ng isang sanaysay at hindi ito kinakailangan gamitan ng mga balbal. Maraming salamat, Robin. Tama, hindi ito ginagamitan ng mga balbal na salita. Ang formal na sanaysay ay ito ay may mga mahalaga at seryosong paksa na kung saan gumagamit ng mga maayos na salita. Ngayon, ito natin patagalin at tayo ay lumako sa unang formal na sanaysay. Ito ay ang Pilipinas sa loob ng 100 taon ni Dr. Rizal. Ito ay original na pamagat ng Pilipinas de Centro de Shen Atos. Maaari niyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Ito ay unang naimbag sa Paretang Las Solidaridad sa Madrid, Espanya noong Setyembre 30, 1880 hanggang Pebrero 1881. Tumutukoy sa malaking pamahalaan ng Espanya sa mga dapat baguhin at ang mga prediksyon o pananaw ni Rizal. Inilarawan sa sulangin ito ang posibilidad na mag-akalat ang mga Pilipino laban sa bansang Espanya. Ito ay isinulat ni Rizal upang mamulat ang mga Pilipino sa kung ano nga ba ang nangyayari sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa maling pamamahala ng Espanya. Meron din prediksyon si Rizal na kung ano ang maaaring mangyari sa Pilipinas kung hindi makikinig ang mga Espanyol, ang mga Kastila, ang mga dayuhan sa mga hinanaing ng mga Pilipino. Narito ang ilan sa mahalagang bahagi ng ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Una dito, sa unang bahagi ay ang pagtingin sa nakaraan. Ipinaliwanag ni Rizal na upang maunawaan ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangang balikan muna ang nakaraan. Na kung saan, sang-ayon pa kayo na ang nakaraan ay maaaring magbigay ng kahalagahan upang magkaroon ng pagbabago sa hinaharap. Dito ay pinaliwanag din ni Rizal at ipinakita niya ang epekto ng kolonyalismo, pagkalimot sa kultura at pang-aapi na siyang nagpasiklab sa damdamin ng mga Pilipino upang magsimula ng paglaban. Noon, bago tayo sakupin, ay meron na tayong sariling pamumuhay. Tayo ay meron ng sariling wika, kultura at tradisyon. Ngunit ito ay nakalimutan o ang mga Pilipino ay hindi nagtiwala sa ating sariling kultura at tradisyon simula nung tayo ay sinakop. At nagkaroon din ng kolonyalismo na kung saan ang mga Kastila, ang mga Espanyol, sila ang mga nasusunod sa kung ano ang mga dapat na mangyayari sa Pilipinas. Ang pangalawa naman ay ang kalagayan ng bansa. Sa ikalawang bahagi ay tinutukoy nito, pinupunto ng sanaysay ang kalagayan ng bansa sa loob ng dayuhan. Binigyan ni Rizal na hindi naging matagumpay ang mga patakaran ng Espanya sa
ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan, lalo na sa pagpapahayag ng mga, ay sabihin na natin, politics, di ba? Alam naman yung sa Luneta, yung 30 billion. Yun. Di ba, karamihan doon mga mag-aaral, mga kabataan na sinasawala nila kung ano talaga yung makikita ng mga sa Luneta. Gusto nila kung sinisigaw, ano talaga gusto nilang pa-happy sa ating lugar. Maraming salamat. Bawat isa sa inyo ay meron naman talagang punto at merong opinion
binigyan ng isip para magpabulag at di binayayaan ng matwiran upang maloko ng iba. Hindi pagmamataas ang hindi pagsamba sa kapwa-tao. Ang pagpapaliwanag ng isip at pagiging tuwid sa anumang bagay ang mapagmataas ay ang nagpapasamba. Ang nagbubulag sa iba at iba pang panaigin ang kanyang gusto sa matuwid at tama. Ito ay ang pagpapahalaga sa kalayaan at katwiran, na kung saan tayong lahat sa mundo ay pantay-pantay, tayo ay tinuwal na walang saplot, walang gamit at hubad. Kung kayo kinakailangan na dapat pantay-pantay
Ayun lamang para sa aking bahagi sa hapong ito ay pagpapatuloy ni Piling Encio ang ilagpas sa mga piling formal na salaysay. Maraming salamat.